Isa po mapagpalang panunood sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Kinagagala ko pong makasama kayo dito po sa ginagawa nating pag-aaral ng salita nating Panginoong Diyos. Patuloy po tayong nag-aaral at patuloy po nating tinitingnan ang mga magagandang leksyon na ating mapupulot sa aklat ng Juan. Again, ang tema po natin, the themes in the Gospel of John. I hope and pray that all throughout this study, it has been a blessing to you. It has been a blessing to me. And by God's grace, ay nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon na tuloy-tuloy nating natutuklasan itong mga magagandang tema na ipinagkakalob sa atin para nang sa ganun, mas lalong lumago ang ating relasyon at ang ating pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. I hope and pray na mas lalo po tayong naiinganyo mag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Yung pinag-usapan po natin nung nakaraan, we talk about the source of life. Pinag-usapan natin doon sa statement ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. We focus on the life. Mamaya, i-discuss ko pa yan kasi yun pa rin ang pag-uusapan natin ngayon, but focusing on the way and the truth. Okay? Yun pa rin ang pag-uusapan natin. Itutuloy lang natin yung sa mga statement ni Jesus Christ na yung I am statement niya. So yan po yung ating tutuklasin. But if in case you miss it, you can go back to our page sa Facebook, sa YouTube account po namin. Meron din po tayo of course, pinapalabas din tayo sa television at maging sa radyo, napapakinggan po tayo. Ay nawa po maging pagpapala ito at makatulong sa paglago ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ang pag-uusapan po natin ngayon, binanggit ko na rin, ang pag-uusapan natin ngayon, the way, the truth, and the life. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na pinagkakalob sa inyo ng 3 Points Ministries na napapanood din naman sa Hope Channel. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos sapagkat sama-sama pa rin po nating ginagawa ang pag-aaral nito. Nais ko po magpasalamat sa lahat ng mga kaibigan, sa lahat ng mga kapatid, sa lahat po ng mga taga-subaybay na patuloy na nananalangin at nagsosupport sa ating po mga ginagawang ministry. Purihin po ang ating Panginoong Diyos dahil hindi po namin nakalain na by God's grace ay magagawa po natin ito for how many years now na tuloy-tuloy pa rin po na nakakapag-provide po tayo ng mga practical na mga pag-aaral. Although lately, naging busy po ang inyong lingkod, kung kaya naman ako po ay humihingi ng pasensya if there were times na hindi na po namin magawang makapagpatuloy dun sa ibang mga aral, sa ibang mga studies na ating ginagawa. Pero by God's grace, ito pong ginagawa nating pag-uusap dito po sa tema ng Juan, itong ating lesson, ay sinisikap po namin na kahit gaano po ka-busy, kahit na medyo hindi magandang nararamdaman, tuloy-tuloy pa rin natin na gagawin ito dahil alam po namin, mga kapatid, mga kaibigan, na ito po ay nagiging pagpapala sa karamihan. And I'm so happy to hear testimonies. Grabe mga kapatid, mga kaibigan, yung mga testimonies po na inyong sinishare. May mga ilan po sa inyo na nagsisend sa amin ng messages, although hindi po kami laging makakomment. Nagpapasalamat po kami. I'm reading well your testimonies. At salamat po na naging pagpapala sa inyo itong programang ito. At again, sa mga kaibigan at mga kapatid po namin na you've been blessed at kayo po ay may mga pinagdaanan and naging instrument po itong pag-aaral namin. We bring back all glory and praises to God. Hindi po yan ako, hindi po yan sa aking misis. Ito po ay dahil sa paggabay at pagkilos ng banal na Espiritu. Please,
continue to flood or share us with with those testimonies, dahil nakaka-inspire mga kapatid, mga kaibigan. To be honest with you, when I read some testimonies this week, it really inspired me. At alam niyo yun mga kapatid, yung kahit minsan masama yung pakiramdam mo, dito pong mga nakaraan, I have been having trouble speaking. Okay, because I think the change of weather, yung ating po mga kabisihan nitong lately na mga pangangaral online and face-to-face. But when I read the message, I said, Lord, thank you. I don't deserve this. I'm unworthy. And still, you are so good, so great that you're using us para po makapag-proclaim na message and to reach people. We are just so blessed mga kapatid, mga kaibigan. So again, thank you po sa mga nagsishare ng kanilang mga testimonies of your experience with us, yung mga pag-aaral na nakatulong po sa inyo, and please continue doing so. Kasi nakaka-inspire po sa aming family to continue doing this. So muli po maraming salamat, at kung ito po unang pagkakataon na nakasama namin kayo, please like, subscribe, hit the notification bell, and follow our page para po nang sa ganun ay ma-notify po kayo. Meron din po tayong YouTube na pwede nyo pong sundan, at pwede rin po kayo diyang manood at pag-aralan itong mga pag-aaral natin. At kung kayo naman ay lagi na namin kasama as usual, please share the video. I-share nyo lang. You don't need to, if you don't want it to flood your account, yung kanyang personal account, you can copy the link and share it to your friends. Yan po ang pwede nyo pong gawin. Makakatulong po yan ng malaki. At hindi lang po yun. Kung ayaw nyo na mag-share, paki-like nyo na lang, paki-heart ninyo, maglagay kayo ng reaction dyan. At yan ay makakatulong din naman sa algorithm nitong video para mas marami pong marating at mapaglingkurang mga kapatid at mga kaibigan. So muli po maraming salamat. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pag-aral. But bago ang lahat, let's ask for the presence and the power of the Holy Spirit sa pamamagitan po na panalangin. Let's bow our heads and let's pray. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala at pagkakamali. Tulungan niyo po kami, patnubayan niyo po kami, at nawa po mga bagay na aming pag-aaralan ay makatulong upang mas lalo po kaming mapalapit sa inyo. Maraming salamat po, mahal na Diyos, dahil tunay na napakabuti ninyo at hindi niyo kami pinababayaan. Salamat, Panginoong Diyos, na bagamat kami mga pagkukulang, may mga pagkakamali, patuloy niyo pa rin po kaming nire-reach out. Lord, sa gagawin po namin pag-aaral na ito, nawa po mas lalo naming makita na tunay nga kayo ang daan, kayong katotohanan, kayo ang buhay. Tulungan niyo po kami mas mapalapit sa inyo at maisuko ang lahat-lahat sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. So muli po, isang mapagpalang panunood sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon, the way, the truth, and the life. Okay? Yan po ang pag-uusapan natin, at nawa po ay maging pagpapala sa inyong lahat. At doon pa lang sa statement natin, the way, the truth, and the life, I'll be discussing this lesson in a unique way. Of course, hindi na unique na 3 points. Lagi naman po, alam nyo na 3 points lang yung ating lesson. Pero medyo iba yung gagawin ko pong treatment dito, dahil mapapansin nyo po, kung susundan nyo yung pag-aaral talaga ng leksyon, it will start with John 13 and then John 14. Gagawin ko po, I will begin with the statement, the way, the truth, and the life, and then ipapasok ko po yung lahat ng mga introduction doon and all of that dito po sa ating pag-aaral. Okay? So ang key text natin, John 1:18. No one has seen God at any time. The only begotten Son who is in the bosom of the Father, He has declared Him. Mas lilinawin pa natin yan mamaya. Yung word kasi na declared is very important dito po sa pag-aaral natin, especially in understanding when Jesus said, I am the way. Ngayon, ang ganda kasi ito pong pag-uusapan natin, ito palang topic natin, itong aklat ng John, based on studies, based on mga scholars, theologians, and when they look at the overall writing method and style ni John, they believe that this book of John or Gospel of John is divided into 4 main sections. Meron po yung prologue, yung John 1:1 to 18, yung book of signs or yung miracles ni Jesus Christ, yung John 1:19. Yan po from verse 19 ng chapter 1 to chapter 12 verse 50. And then yung pagpunta po natin sa John chapter 13, it is the transition to the book of glory hanggang chapter 20 to 31. And then yung epilogue, yung pagtatapos is John 21:1 to 25. So,
Bakit Book of Glory? Kasi dito na magsisimula yung journey ni Jesus Christ to the cross. Remember, yung mga previous studies natin, kaya nga po lagi ko po sinasabi sa inyo, it's important to go back. It's important na maintindihan po natin. Yung mga simula sa lesson 1, yung cross is a shameful symbol, but the death of Christ on the cross ay His glory. Kasi bakit? Through that cross o through that dying on the cross, tayo pong lahat, mga kaibigan, mga kapatid, ay binigyan ng assurance of salvation. And at the same time, ito ay nagpatunay na tunay nga ang Diyos ay Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagpatawad, at Diyos na maunawain. He is a just God. Okay? So again, ulitin ko po, no, yung fourth section, the prologue, the book of signs, yung mga miracles, the book of glory, and then the epilogue. Ngayon, dahil sabi ko po kanina, pupunta na tayo sa John chapter 13, we are transitioning from the book of signs, yung mga miracles, emphasizing on the miracles, yung statements, yung testimonies, yung mga words and mga stories that points to Christ as our Savior, that points to Christ as the Messiah, that points to Christ as divine. Now we will go to the book of glory. Pero, dito po sa transition ng book of glory, may mga I am statements na so far pinag-aralan natin na nandun sa part ng book of signs. Now, itong mga I am statements form a bridge across the book of signs and the book of glory. Okay? At specifically, yung the way, the truth, and the life na pag-uusapan natin. But in reality, all of this, nagpo-point, pine-prepare tayo to the transition to the book of glory. Ano ba yung mga statements ni Jesus Christ na I am? Ito po, I am the bread of life. Nasa John chapter 6 yan, 35, verse 41, 48, and 651. The light of the world, John 8:12 and John 9:5. I am the door, John 10:7, John 10:9. I am the good shepherd, John 10:11, John 10:14. The resurrection and the life, John 11:25. The way, the truth, and the life, John 14:6. And the true vine, John 15:1 and John 15 verse 5. Okay? So yan po yung mga I am statements ni Christ that helps us to transition from miracles or the book of signs to the book of glory. Kasi in reality, itong mga statement ni Jesus Christ na itong mga I am statement, remember yung pinag-usapan natin noong nakaraan ulit, yung word niyang I am, di ba? Si God, when He introduced Himself to Moses, in the Old Testament, I am who I am. And when Jesus was saying, I am, okay? Kaya nga, gusto siyang batuin ng mga tao kasi they said, this is blasphemy, he's claiming to be God. Well, in reality, He is. Kaya po, itong mga I am statements, mas lalo natin nakikita who Jesus is, who God is, para maunawaan natin lalo, gumagamit ang ating Panginoon Kristo ng mga words that will help human beings to understand what kind of God He is. And that's why we will be emphasizing dito po sa pag-aaral natin, doon sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Basahin natin, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Okay? Except through me. Now, as I mentioned a while ago, pinag-usapan natin nung nakaraan, yung life. Okay? I am the way, the truth, and the life. We focus on the life. We did not touch on the way and the truth. Okay? Kaya nga po doon sa topic natin nung nakaraan, balikan na lang ninyo, no? The source of life. Hindi ako masyadong magdidwell dito sa part na ito. Okay? Kasi bakit na-discuss natin ng buo ito nung nakaraan? But the first point is the Creator. Okay? The Creator. Why? Why the Creator? Because He is the giver of life. And not only that He is the giver of life, He is self-existent, self-sufficient. Tingnan nyo, sabi sa John 1:4, in Him was life, and the life was the light of men. Okay? Diyos sa umpisa pa lang, ini-emphasize na ni John na sa ating Panginoon Kristo, okay, in Him was life. And pinag-usapan natin, pinaliwanag ko po ito na malinaw nung nakaraan, na itong klaseng life na ito, it's not just an ordinary life. This could be talking about a divine life. That He has life in Himself, and that's why He's able to provide, He's able to promise, He's able to tell people, in me, you have eternal life. He's offering eternal life to people. Kaya nga po ang tanong, siguro, na maganda nating pag-usapan at maganda nating tingnan sa ating mga practical na buhay, is Jesus our life?
Yung life ba natin, or if we will evaluate our lives today, ito ba ay nakasenter sa ating Panginoong Hesukristo? Ito ba ay handa nating ibigay lahat sa Kanya because He has given His life for us? Kaya yung pinag-usapan natin noong nakaraan, just to review, no, yung author, yung action, and yung aftermath. Okay? Yan yung pinag-usapan natin nung nakaraan dun po sa ating ginawang pag-aaral ng leksyon about focusing on the life. So again mga kapatid, ang number 1 point ko, I am the way, the truth, and the life. I will touch first dun sa dulo yung life. No? Hindi mo na yung way and truth. Kasi bakit na-touch na nga natin ito nung nakaraan? So yung life or the Creator, He is able to provide. Remember, He created something out of nothing. Kaya po, ang Diyos ay kayang magbigay ng buhay. Kaya nga si Adan at Eva, ang nangyari po, and even in the New Testament, yung mga statement that Jesus was there in creation, that He was part, He's there. He's God. So He's the Creator. Imagine from the dust of the ground, ganun ka-powerful, kaya meron siyang buhay, nagkaroon ng buhay si Adan at Eva. Binigyan ng buhay ng ating Panginoong Diyos. Ganon din po sa atin, sa practical na pamumuhay natin. Maaring may mga times, may mga expression tayo, walang buhay. Walang buhay. Kumbaga, expression na parang ang dating walang energy, walang lakas, wala na. Di ba minsan, pag tinitingnan yung parang walang kabuhay-buhay naman tong kausap. Di ba yung ganon, yung parang boring kausap. Okay? O minsan naman, walang kabuhay-buhay kasi pagod. Walang kabuhay-buhay kasi stress. Walang kabuhay-buhay. Mga kapatid, mga kaibigan, I just want to remind everybody that Jesus is our life. He is the Creator. And so if He's able to provide life to a dust, He's able to bring life to your experiences. He's able to bring life to your weakness. He's able to bring life to what you are experiencing. Kung pakiramdam ninyo, boring ang inyong buhay, mga kapatid, mga kaibigan, the only way to experience life, and especially not just an ordinary life, pinag-usapan natin nakaraan, abundant life, you go back to God. Balik tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Balik tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi bakit siya magbibigay ng buhay sa atin? Yung minsan boring na boring tayo, but in reality, when we find our purpose in Christ, we will not be boring. We know why we are here. It will be very clear kung ano ang calling niya, ano ang purpose natin, why we are existing here on earth. So it's God who's able to give life. May mga ilan, dumadaan sa problema. Baka ba ilan sa inyo, may mga problema pinagdadaanan ngayon. God is able to provide life. Kung akala ninyo dead end na, God is able to provide life. Tulad ni Adam, from the dust, it's dead materials. But the Lord was able to provide life to that dust, and it became man. So naman po yung pinagdadaanan natin, tandaan natin that God, or Jesus, said, I am the life, I am the way, the truth, and the life. Pointing us back to the Creator. Binabalik tayo sa ating Panginoon Kristo na kayang magbigay ng buhay sa ating mga pinagdadaanan. And again, it's an abundant life that the Lord wants to give us. Alam nyo, nitong week na to, I'm so blessed listening to some friends. Meron po akong kaibigan na talaga naman ganda ng kanyang mga testimony. Imagine building a company na ang purpose is to glorify God, to lift up Jesus. Imagine your business presentation, ang pine-present ay pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Grabe. And lately he was sharing na the only way to have an abundant life is to surrender it all to Christ. Pag in-apply mo yung Matthew 6:33 sa iyong buhay, talaga namang yung buhay mo will change. You will have a clear purpose why you are here. Hindi, kasi minsan na nangyari, alam nyo, may pinag-uusapan kami lately nung aking mga kaibigan na umuwi po sila. This is another person. Umuwi po sila from another country. And then pinag-uusapan namin yung mga experiences of people, when they go to another country, they start working, and then they forgot their relationship with God. They focus too much on the material blessings and things that they are getting from those places or from the work that they are having.
Okay, pinag-uusapan namin yan. And then, I've come to the conclusion that, when you give a person a problem or a blessing, it will reveal the heart of the person. Kasi pag binigyan mo ng problem, dun lalabas kung siya ba'y nangahawak sa ating Panginoon. When things are out of control, it will reveal if yung buhay niya ay naka-anchor sa ating Panginoon Kristo. Pero pag bigyan mo rin ng masaming blessing, makikita rin kung paano niya gagamitin yung blessing. Will the blessings be used to glorify God? Will the blessings be used to support people? So ang point, mga kaibigan, mga kapatid, if we want to have an abundant life, the best thing to do is to surrender it all to Jesus Christ. Amen? So, again, mga kapatid, I've touched on this. Okay? Napahaba pa nga, I've touched on this. Last lesson natin, pakibalikan nyo po. If you want to be clear and you want to understand more about this statement of Jesus, I am the life. Okay? I'm the way, the truth, and the life. Focusing on the life. And ang point ko po dito, the Creator is able to create something out of nothing. Is able to give life to you. And not just an ordinary life, abundant life. And when we say abundant life, it's not just material blessings. It's about peace, security, love, joy. It's about the fruit of the Spirit na may experience natin, na kahit may mga problema tayo, may mga pagsubok tayo, makapangahawak tayong patuloy sa ating Panginoong Diyos. Now, the focus of this study will focus on the way and the truth. I am the way and the truth. Okay? Now, let's go to the way. Okay? Ang linagay ko po dito, the course. Okay? Yung course. Okay? Yung dinadaanan. Why did Jesus said, I am the way? And ang ganda nito kasi nung sinabi ng ating Panginoon Kristo yung I am the way, the context can be found in John 14. Okay? Verse 5 and verse 6. Ang sabi, Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going. How can we know the way? Ang ganda ng tanong ni Thomas, how can we know the way? We do not know. Kasi sabi ng ating Panginoon, I'm going to prepare a place for you. Pabalikan natin yan mamaya. Pero dito sabi niya, we don't know where you're going. How can we know the way? And Thomas is saying, I cannot follow you blindly. I cannot follow you without knowing where we should go. And Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Okay? So, sinasabi ng ating Panginoon Kristo, ako ang daan. Ako ang daan patungo sa Ama. No one comes to the Father except through me. Mga kapatid, ang gandang point of lesson nito. Kasi bakit? Most of the time, when we are asking for the way, we want to reach a certain destination. Ako po, when I'm traveling to places, I always try in advance to search although hindi ko po tinatanong yung mga minsan detalye kung saan or kung ano man. Pero pag ako ang magdadrive at ako ay first time ko pupunta, I have to study how. Alam nyo, ako po talaga medyo hindi ako ganun ka spontaneous, yung what I mean, yung pag naisipan na lang, hindi ganun. Although I'm learning, ako po is more on the planning. Pinaplano ko kahit yung mga lakad. Halimbawa, pag first time ko sa bansa, alam mo yun, medyo kailangan kong aralin paano yung immigration process doon, kasi di ba iba-iba yan eh. Pagpapasok ka, minsan may mga QR code na kailangan mong i-scan. So, minsan ang ginagawa ko, sinesearch ko yan sa social media. Okay, when first time to go to this country, saan lalakad, saan liliko, tapos nitong lately, pag nagkakaroon ng mga changes sa mga system, minsan mga kapatid, totoo lang, medyo nagiging stressful experience siya for me. Kasi nga po, hindi ganun yung aking build na very spontaneous. Yung iba, ang galing eh. Yung iba nakakatawa, ang style nila. Pag nandun na, sige, doon na lang natin ma-discover. Ako hindi po. I want to be prepared. When I go to places, I want to make sure na yung dadaanan ko tama. I don't want to waste time na kung saan ako pupunta. Okay? So, ganun po yung sa akin. So, we want to reach a certain destination. Okay? And I believe, yung ilan sa atin, mga kabataan, mga matatanda, or sino pa man, sorry sa term, medyo bata, okay? Ano nangyari? Di ba? There's a certain destination that we want to reach and we want to know the way. The question is, where do you want to go? Saan mo gustong pumunta?
Pag siguro, yung iba sa inyo sasabihin, gusto ko pumunta ng ganitong lugar, gusto magbakasyon dito, gusto magganyan. Pero dito mga kapatid, dito sa statement ni Jesus, ang sinasabi niya, I am the way to the Father. Kumbaga, the destination should be to the Father. The destination is to God. The destination of all of us should be to know who God is. While it is true that in this earth, there are many destinations, there are many places that we want to reach, there are many places where we want to go, but we should never miss that the most important destination, the most important is to be closer to God, is to go to God. At ang sabi ng ating Panginoon Kristo, walang ibang daan patungo sa Ama, kundi sa akin. Okay? 'Di ba? Pag pupunta ka halimbawa ng norte, iisipin mo saan ka dadaan, anong mga skyway ba yan o NLEX o saan ka dadaan. Tinitingnan mo. Kaya nga po I love using navigational apps kasi bakit? Nangyari sa navigational app, bibigyan ka ng mga options. Gusto mo ba dumaan ng expressway? Gusto mo bang hindi dumaan doon? Gusto mo bang umiwas sa ganito? But the point is, ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo, dito wala kang option. Hindi ka tulad pag pupunta ka ng isang lugar, ang dami mong daanan, ang dami mong pwedeng option. Di ba minsan niya, pipiliin mo yung routes, bibigyan ka ng 3 option, saan yung pinakamabilis, saan yung mabagal, saan yung less yung traffic, bibigyan ka ng option. But dito sabi natin Panginoon Kristo, walang ibang daan. No one comes to the Father except through me. Ako lang. Ako lang ang daan patungo sa Kanya. Si Kristo ang daan para maunawaan natin what kind of God we are serving. Si Kristo ang paraan para nang sa ganun makalapit tayo sa Ama. Because by ourselves, we cannot do it. Kaya ang ganda nung key text natin sa John 1:18. Anong sabi sa John 1:18? No one has seen God at any time. The only begotten Son who is in the bosom of the Father, He has declared Him. Yung Greek word po dito na ginamit is, if you will translate it into a different English term, is to make known. Okay? To make known. Dito po, yung meaning nito is to explain, to interpret, to exposit, and dito nga po galing yung word na exegesis. Ano yung ini-exegesis natin? Yung kumbaga, we're studying well what the meaning really says. Ano yung ibig sabihin talaga nung text na ating binabasa, na ating pinag-aaralan. Dito ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo, walang ibang paraan, walang ibang daan, ako lang, sapagkat ako rin naman ang nagpapakilala, ako rin ang nag-e-explain, ako ang nag-i-interpret, ako ang nag-e-expose, ako ang nagpapaalam sa inyo kung sino ang Ama. Kung sino ang Diyos. Kumbaga, because of Jesus Christ, we have a way to really know the Father. We have a way to really know who God is because yung character ng Diyos, yung character ni Jesus Christ, mga kapatid, kaya nga sabi ni Jesus Christ, mamaya pag-aaralan natin doon sa kay experience kay Philip, ay kung ano yung character ng Diyos, kung ano yung character ng Ama, character ng Anak. Kumbaga mga kapatid, mga kaibigan, because they are united. They are one in purpose. They are one in their desire to save us. They are united. The Father and the Son. Kaya nga po, di ba, yung Godhead. Kaya, He is the way or path to the Father. Without Him, we are limited in our understanding. Kaya nga po yung sinasabi natin na yung nature, it can reveal to us who God is, but we have a limited understanding. But through Jesus, when we look at Jesus, pag tinitingnan natin ang ating Panginoon Kristo, nauunawaan natin, naiintindihan natin kung sino ba talaga ang Diyos. Kaya ito, tingnan ninyo sa John 14:8-9. Si Philip naman, sabi niya, Lord, show us the Father, and it is sufficient for us. Sapat na. Pakita nyo lang sa amin ng Ama. Pakita mo sa amin ng Diyos. At sapat na, Jesus. At alam nyo mga kapatid, sabi ni Jesus said to him, verse 9, Have I been with you so long, and yet you have not known me, Philip? He who has seen me has seen the Father.
So how can you say, show us the Father? Kasi bakit nga po? Jesus is the way. Sa pagtingin natin sa ating Panginoon Jesucristo, nakikilala natin kung sino ang Diyos Ama. Nakikilala natin kung sino ang Diyos. Kasi bakit? The very character of God, the very character of Jesus, nakikita, or yung very character of God is seen, is made known in the life of Jesus. So, it is clear that Jesus is the pathway to God. Without Him, the pathway grows dark and uncertain. He is the light that illuminates the way to God. Siya nagbibigay ng liwanag, mga kaibigan, mga kapatid. Para nang sa ganun, maunawaan natin kung sino ang Diyos. Kaya po, yung ginagawa ni John na presentation, all throughout sa pinag-aaralan natin, ipinapakilala ni Jesus Christ ang Diyos. Sa pamagitan ng kanyang mga kilos, sa kanyang character, sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang mga ministry, sa kanyang mga miracles, sa kanyang mga statements, sa kanyang mga parables, it shows the character of the Father. Okay? So, again mga kapatid, the statement ni Jesus, I am the way, shows that walang ibang paraan para nang sa ganun makilala natin ang Diyos Ama kundi sa pamamagitan niya. At hindi lamang sa walang ibang daan, tanging sa ating Panginoon Jesucristo lang that we can come to the Father. Okay? Kaya po, He is the way. Wala tayong ibang magagawang paraan. Walang ibang option. Hindi pwedeng sabihin na, dito muna ako sa daang ito, apart from Christ. Dito muna ako sa daang ito, apart from Christ. No. Apart from Christ, we can do nothing. Wala po tayong magagawa. Ang best na magagawa natin is magpakalapit-lapit at kilalanin ng ating Panginoon Jesucristo. At pag nakilala natin ang ating Panginoon Jesucristo, we will understand. Kasi bakit po? Ang ginagawa ni Jesus Christ, He's explaining to us, He's showing us the Father, the love of the Father. Kaya ang ganda ng statement, He who has seen me has seen the Father, because the very character of God can be seen in Christ. Kita natin yung hate ni Jesus sa sin, ganun din ang Ama, He hates sin. Kita natin yung love ni Jesus, yun din, ganun din ang love ng ating Panginoong Diyos sa atin. Kaya nga po, babalikan natin ngayon yung sa John 13. Kasi bakit? Sa John 13, makikita po natin yung humility ni Christ. Okay? Yung pagpapakababa, yung character ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan niyo po yung John 13:1 to 17:26. This is the farewell discourse na nagbibigay ng instruction sa mga disipulo kung ano ang mangyayari sa hinaharap at ano ang dapat nilang gawin. Ngayon, balik tayo doon sa John chapter 13 because we're talking about the way na sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo nakikilala natin ang Ama. Ano nangyari sa buhay ng ating Panginoon Jesucristo? We've been studying this from the very beginning, but in this special case, I will be dealing only with John 13:4-5. Ang sabi dito, He rose from supper, laid aside His garments, took a towel and girded Himself. After that, He poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel with which He was girded. So ano po nangyari? Hinugasan ng ating Panginoon Jesucristo ang mga paa ng mga disipulo. In that part of the world in Jesus' day, people wear sandals or went barefoot. The feet would become dusty and dirty. It was a custom for a servant or slave to wash the feet for those coming to a meal. But no servant was present for this function on the night Jesus ate His last meal with His disciples before His arrest. So, ayan po yung context, naghugas. Gawain ito ng servant. Remember ang mindset ng mga disipulo. Jesus is the King. Ang mindset ng mga disipulo, si Jesus Christ ay magiging political leader and now He's washing the feet, He's doing the work of the servant. Sabi ni Peter, no. Lord, hindi mo hugasan ng pako kahit anong mangyari. Sabi ni Jesus Christ, pag di kita hinugasan, wala kang parte. Naisip siguro ni Pedro, teka lang, walang parte? Ibig sabihin, wala akong mamanahin, wala akong kingdom, hindi ako makakaupo sa kanan. O sige Lord, hugasan mo lahat ng buong katawan ko. At sabi natin, Panginoon Kristo, yung nagligo na, hindi na kailangan hugasan pang buo. Kundi yung paa na lamang. Kasi di ba tuwing naglalakad nga sila, sandals ang sinusuot nila. So, ang point mga kapatid, what we can learn from here is that yung si Jesus, ang ating Panginoon Kristo, that reflects the character of God. Jesus
yung humility of Christ. The love of Christ. Nandito po. Kaya nga kahit yung pagpapakababa ng ating Panginoon Jesucristo, siya'y nagkatawang tao. Nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos Ama sa bawat isa sa atin. Kaya nga sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Di ba po? So, itong ginagawa ng ating Panginoon Jesucristo na pagpapakababa, nagpapakita ng dakilang pagmamahal ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Kaya po, tingnan ninyo, sa verse 13, John 13:13, You call me teacher and Lord, and you say well, for so I am. Alam nyo, yung Lord at saka teacher, ito ay authoritative position or function or title. When you call somebody teacher, kita nyo naman sa Bible, when you call somebody teacher, talagang kung ano yung sabihin ng teacher, they obey. Okay? Hindi lang yun. When you call somebody Lord, talaga ibig sabihin, you're a slave. You claim to be a servant of that person. Pero dito, Jesus teaches that power and authority are to be used for service, not for self-aggrandizement. Okay? Aggrandizement. Okay? So, ayan So, hindi ginagamit ang power and authority para nang sa ganon, magpaka-enjoy lang enjoyin mo yung karapatan mo, enjoyin mo yung benefits mo, enjoyin mo yung mga gusto mong gawin, o para itaas mo ang sarili mo. Hindi ganon. Okay? Yung power and authority based on the life of Jesus Christ, ginagamit daw po para nang sa ganon makapaglingkod sa kapwa. And sadly, mga kapatid, nowadays, people are too busy trying to get the position, the function. Pero ang gusto, yung benepisyo ng position, hindi yung paglilingkod sa kapwa. And sometimes, it could happen to the church as well. It could happen to the church na laging ang style, mga kapatid, ay minsan may mindset na pag nasa position na ako, magagawa ko itong paglilingkod na ito. But in reality, even if you're not in the position, you can do something for the Lord. Okay? At Panginoon na maglalagay sa iyo dyan. Kaya kung hindi ka mailagay, hindi tayo mailagay, then let's be thankful to the Lord. Kasi bakit? Meron siyang ibang plano para sa bawat isa sa atin. So, pinapakita natin pa sa Kristo, power and authority are to be used for service. Hindi para itaas ang sarili. Hindi para ipagyabang. Hindi para magmukha kang pogi all the time. Minsan may ewan ko ba mga kapatid, minsan tayo ay nadadala ng kaaway na ang ating tingin sa mga position and function even in the church ay para makapagyabang tayo. Para magmukha tayong bida. Para magmukha tayo. No, mga kapatid. Ipag-pray natin sa ating Panginoon na kung tayo pagkakatiwalaan ng kapangyarihan, ng posisyon, ng otoridad, magamit natin sa paglilingkod sa ating kapwa. Amen? Magamit natin sa paglilingkod sa ating kapwa. Magamit natin para mas lalo pa nating matulungan ang mga taong nangangailangan. Magamit natin para mas lalo pa nating mahalin ang mga tao sa ating kapaligiran. So number 1, we talk about the Creator. Number 2, we talk about the course. I am the way and the life. Ngayon, we will now go to the third point, which is the truth. Okay? Which is, ang linagay ko po dito, the certainty. The truth. Kasi bakit sabi niya, John 14:6, I am the way, the course, I am the truth, the certainty, and I am the life, the Creator. No one comes to the Father except through me. Jesus is not simply the embodiment of the truth. He is the truth. The truth is not a concept or a construct. It is a person. So if you want to know the truth, you need to go back to Jesus. If you want to know the truth, kailangan kilalanin natin ang ating Panginoon Kristo. Kaya nga mismo ang banal na kasulatan, malinaw na kanyang sinasabi na ang salita ng ating Panginoong Diyos nagpapakilala sa katotohanan. At sino ang katotohanan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Ang Bible nagpapakilala kay Jesus Christ. Ang Bible dinideclare ang truth na walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. He is the truth. Kaya sabi ni Ellen White sa Christ Object Lesson, page 40, there are many who are crying out for the living God, longing for the divine presence. Philosophical theories or literary essays, however brilliant, cannot satisfy the heart. The assertions and inventions of men are of no value.
Let the word of God speak to the people. Let those who have heard only traditions and human theories and maxims hear the voice of Him whose word can renew the soul unto everlasting life. Ayan, ano? Kumbaga, sinasabi po dito, walang iba na makapagbibigay ng buhay, walang iba na makapagbibigay ng linaw sa isip ng mga tao, kundi ang katotohanan ng gagaling sa salita ng ating Panginoong Diyos, kundi ang katotohanan walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ha? So, again mga kapatid, babalik tayo dito na kailangan nating aralin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kailangan nating pag-aralang mabuti ang kaniyang mga sinasabi. Kailangan nating basahing mabuti ang kaniyang mga salita. Kasi bakit po? While it is true that Jesus is the truth can be found in His Word, and the truth is Christ, meron po tayong opposite na puro lies. In John 8:44, Jesus said this, "You are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there's no truth in him. When he speaks, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it." Basta sinasabi natin Panginoon Kristo, while I am the truth, kay Satan, there's no truth. Kay Satan, he is the liar. He is the father of it. Okay? Kumbaga, ang sinasabi ng ating Panginoon, and kita po natin sa Bible, anong ginagawa po ni Satan? Gagawin niya, ipepresent niya yung sinabi ng Bible, but he will add some details to it, making it completely wrong. Okay? Or iibay niya yung intention nung sinabi ng ating Panginoong Diyos. And so that's why we need to be very careful. We need to go back to the Word of God. Kailangan natin bumalik sa sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, especially nowadays, na ito po, the online world has been a blessing to us. Studying the Bible, reading the Bible. Many preachers are sharing their studies, sharing their perspective about the Bible. Pero ito po ang sasabihin ko, mga kapatid, mga kaibigan. Nothing substitutes your personal time with God. If you hear any preacher preaching, kahit po ako mga kapatid, ang encouragement ko po sa inyo, kayo po mismo bumalik sa salita ng ating Panginoong Diyos at pag-aralan po ninyo. Pray for the Holy Spirit. Pray to the Holy Spirit or pray to God that the Holy Spirit will lead us and give us understanding. Kasi bakit po? Hindi natin kayang unawain sa ating mga sarili. Minsan na mangyayari sa atin ay baka maipilit natin yung gusto nating kahulugan ng text. At hindi lang yun, minsan baka maging mayabang tayo. Mayabang tayo in a sense na may naintindihan tayo na akala natin tama yung pagkaintindi natin, tapos ipanglalait natin ang ating kapwa. Gagamitin natin para nang sa ganun palabasin na mali yung mga tao sa paligid natin. And this is happening mga kapatid. And that is, if that is the spirit that you're seeing, mga preachers na ang goal ay para lang nang sa ganun ay palabasin na mali ang iba at ang spirito ng katotohanan, spirito ng pagkakristyano ay hindi nakikita. You need to be very careful mga kapatid, mga kaibigan. Kasi bakit po? Malinaw lang sinasabi po dito sa ating pinag-aralan. Satan is the father of lies. Maari niya tayong madaya at maloko. Kailangan po tayong lahat with humility, with love and cooperation and unity, mapag-aralan nating mabuti ang salita ng ating Panginoong Diyos. Okay? Kaya nga po lagi ko po sinasabi, if you start hearing, saying or hearing people saying negative things about sincere na mga preachers, instead of dealing with it, one-on-one, talking to each other, mga kapatid, you need to reconsider. You need to pray about it. Okay? Kailangan nating ipag-pray mabuti. Okay? Kasi bakit mga kapatid? Although it is right to rebuke, pero sometimes kasi mga kapatid, alam nyo, this is what I want to believe mga kapatid. All of us are sincere in searching for the truth, in preaching the truth. Pero there are times that our understanding can be limited. So, kailangan natin magtulungan. Kailangan natin magmahalan. Hindi yung parang ang dating, pag may nagkamaling isa, patutunayan natin, pababagsakin natin. Tapos, the way we talk to people, hindi pa maganda. Mga kapatid, kailangan na makita ikabanalan, pagmamahalan.
Kasi yan ang spirito ng Kristyanismo. Yun ang spirito ng ating Panginoon Jesucristo. While, again, ulitin ko po matid, it is right to rebuke and tell people if it's wrong, but we need to do it with love. We need to do it in the biblical way. Okay? So, again, mga kapatid, the enemy is the father of lies. Sometimes, ulitin ko mga kapatid, both are sincere saying the truth o saying what they believe is the truth. Kaya lang, Satan will put some lies into your interpretation of the action or the, and pag nangyari yan, mga kapatid, hindi natin napansin, tayo na pala ang nadala ng kaaway sa maling pagkaunawa. Tayo na palang nadala ng kaaway sa maling espiritu. Okay? So, He is the truth. And with this statement, He is the truth, now let me go back to John 14:1-3. Kasi bakit ano yung promise niya dyan? Let not your heart be troubled. You believe in God, I believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. What is the promise? I will prepare a place for you. I will come again. At yung sabi niya, let not your heart be troubled. Alam nyo ba, yung trouble dyan sa Greek word is from the Greek word tarasso, which means to stir up, disturb, unsettle, throw into confusion. Let not your heart be confused in a world of confusion. Mga kapatid, nakaka-relate ba kayo? We are living in a world of confusion. Many people do not know what is right, what is wrong. They do not know the truth. They do not have the moral compass. What do we need to do? We need to go back to the Word of God. We need to go back to Jesus because He is the truth. If you want to know the truth, go back to Him. At ang kanyang sabi, mga kapatid, ang kanyang pangako, I will come again. But ang ganda kasi started, let not your heart be troubled. Let not your heart be unsettled. Let not your heart be confused. Dito, ang mundong ito, kinukonfuse na tayo. Kung ano ang tama at ano ang mali. And so what we need to do is to go back to Jesus. Because He is the truth. At ang sabi niya pa, I will come again. Alam niyo mga kapatid, yung statement niya na I will come again. Because He is the truth. What He said, it will happen. Amen? When He said, I will come again, what He promised, He will do. Kasi bakit po? Because He is the truth. In this verse, I will come is actually in the present tense in Greek. I'm coming. This is a use of the present tense in Greek called the futuristic present. It is a future event spoken of with such certainty that is described as though already happening. Thus, it is fair to translate the phrase as I will certainly come again. Siguradong ako ay babalik. Why? Because He is the truth. What He promised, He will fulfill. Mga kapatid, baka meron sa inyong nanonood ngayon na pangakuan pero hindi natupad. At ayaw nyo nang maniwala sa mga pangako. At minsan baka tayo rin naman mga kapatid ko, may mga pinangako tayo sa ating Panginoon, sa ating kapwa, sa ating sarili na hindi natin na nagawa. Let's ask for forgiveness and let's come to Jesus Christ. Let's go back to Jesus Christ. Kasi bakit mga kapatid? The more we study His words, the more we understand who He is, and the more we understand that He is the truth, that what He says, He will fulfill. Yung mga pangakong mapanghahawa, yung mga pangakong mababasa natin sa salita ng ating Panginoong Diyos, mapanghahawakan natin. Amen? Ha? Kaya po mga kapatid, when He said, I will come again, it is an assurance. It is true. I will certainly come again. Babalik siyang muli. Ang tanong mga kapatid, do we believe that He is coming again? Do we believe? Do we hold on to His promises? Not only this statement, I will come again, but all His other promises, do we believe it? Do we accept it? Do we have faith to believe that it will happen to us? Alam niyo mga kapatid, ang dami ko po experience believing that God will take care, God will provide. And truly, He has shown me in many ways, miraculous ways, that He is able to provide. We need to believe in Him. But again, we need to go back
to the Word of God. Kaya tingnan nyo, ni-emphasize natin ito ng mga nakaraan. Gagamitin ko lang itong text na to, John 5:46-47. If you believe Moses, you would believe me, for he wrote about me. But if you do not believe his writings, how will you believe my words? Kumbaga, ang point ni sinasabi ng ating Panginoon Kristo, you need to go back to the Bible. Tandaan nyo, ang ginagamit ng ating Panginoon Kristo during that time is the Old Testament Bible. So yung Old Testament Bible is pointing to Jesus Christ. So sinasabi ni Jesus, kung pinaniniwala nyo sinasabi ng Bible, ng writings ni Moses, paniniwalaan ninyo ako. He's inviting them back to go back to the scriptures and really read it as it should point them to Jesus Christ. So, kamusta po tayo? I hope and pray that we're not missing the point. We're reading the scriptures. Mga kapatid, even for me, this is a reminder. I need to continue struggling with the Lord. I need to continue consistently praying to the Father, praying for the power of the Holy Spirit to help me so I can continue reading the Word of God. Pag-aralang mabuti para ito maging dahilan para makilala ko pa ang ating Panginoong Diyos. Because the Bible is not a textbook on science. It does not explain how to split the atom or perform brain surgery. But it does something even more significant. It provides the context within which our universe has meaning. It is the key that opens the door, the light that makes it possible to see. Without it, we would be in the dark about the existence of God, His role in the universe, our own origin, the meaning of life, and the future. And that's why, once again, because Jesus is the truth. The truth that is presented in the Scripture is no other than Jesus Christ. And that's what we need to do. What we need to do? We need to go back to the Bible. We need to go back to the study of the Scriptures. Kamusta mga kaibigan, mga kapatid? Ipag-pray natin na tayo sama-sama na patuloy mag-aral ng kanyang mga salita at huwag tayong mawalan ng gana. Huwag tayo maging sobrang busy sa paglilingkod na mawalan tayo ng panahon sa ating Panginoong Jesucristo. Let's go back to the Word of God. Mga kapatid, ang ganda, no? Pinag-usapan natin ngayon. We talk about I am the way, the course. I am the truth, the certainty. I am the life, the Creator. And all of these I am statements gives us a powerful message, a powerful reminder, powerful information of who God is, who Jesus is, and how Jesus is pointing us to the Father. And I'd like to end with the statement of C.S. Lewis. Napakaganda nito. I believe in Christianity as I believe that the sun has risen, not only because I see it, but because by it, I see everything else. When we come to Christ, who is the way, the truth, and the life, the Creator, the course, and the certainty, when we come to Him, He will open our eyes. And by God's grace, we will see everything else clearly. Nawa po'y na-bless kayo. Nawa po mas lalo tayong napalapit sa ating Panginoong Diyos at isuko natin ang buhay natin sa Kanya. Let's bow our heads and let's pray. Ama po naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mga napakagandang paalala na ito. Lord, the I am statements ay nagpapakita po sa amin lalo kung sino kayo, sino ang aming Panginoong Diyos. Lalo po namin kayong nakikilala. Kaya naman, Panginoon, tulungan niyo kami na mas lalo pong magtiwala sa inyo. Lord, tulungan niyo po kaming magpakalapit-lapit sa inyo. We cannot do it on our own, Lord. Dahil kami po ay mahihina. Kami po ay madalas nadadaya. Kami po ay madalas nanghihina at bumabagsak. Lord, tulungan niyo po kami na isuko ang lahat-lahat sa inyo. At na maniwalang ang lakas ay manggagaling sa inyo upang kami makapagtagumpay. Pagpalain niyo po mga kaibigan at mga kapatid at anumang problema, pagsubok na kanila pong pinagdadaanan sa buhay. Lord, help us to see that you are the way, the truth, and the life. Anumang pong mga bagay ang nagpapahirap sa amin, tulungan kaming makita, Panginoon. Walang ibang paraan kundi magpakalapit-lapit sa inyo, sa aming Panginoong Jesucristo. Purihin po ang inyong pangalan. Salamat po sa pagkakataong ibinigay muli sa amin upang magkasama-sama at mag-aaral ng inyong mga salita sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.
Muli po, maraming salamat mga kaibigan at mga kapatid sa inyo pong ginawang pagsama sa ating pag-aaral na ito. Nawa po'y nakinabang kayo, nawa po'y na-bless kayo, at nawa po ay napalapit po tayong lahat lalo pa sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Hesus Kristo. Muli po, patuloy ko po kayong pinapasalamatan for praying, for supporting our ministry online and face-to-face. And by God's grace, please continue to pray. Marami pa po tayong mga gawaing gagawin. At nawa po'y patuloy na sama-sama po tayo, mag-partner po tayo na magpanalanginan. At maraming salamat po muli sa inyo pong patuloy na pagmamahal, pag-share ng inyong mga blessings para nang sa ganun mas marami pa po tayong magawang mga paglilingkod. At muli po, inaanyayahan ko po kayo sa lahat ng mga pag-aaral na ating ginagawa. Purihin ng ating Panginoong Diyos. Makita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral. God bless you.